Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras. Sino po ba dito ang handa ng sumamba sa ating buhay na Diyos? Amen. Lahat po ba tayo dito ay handa ng maranasan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Bago po ang lahat, gusto ko po kayong bagiin ang Happy Hearts Day. Ngatanan sa ang iba sa ato wala pa ka-receive flowers. Pero ay nato kayo naliptet una nga naghatag sa ano sa greatest gift, pinakamagandang regalo ang binigay ng ating Panginoon. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang hanggan. Inanyayahan ko po ang lahat na magsundayo at tayo po ay mananalo. Patuloy ko namin pinupulit ko. Panginoon, patuloy namin yung pagpamahal. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw nito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa pagtatagpo mo sa amin. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Nagpapalinis mula ulo hanggang kalupaan. Kalooban mo lamang, Panginoon, kalooban mo lamang ang maganap sa oras. Sa iyo namin binabalik ang walang katapusang papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Lahat po ay magsabi ng Sa mga pamalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sino pa'y naniniwala dito na bawat oras, bawat sandali, kasama mo ang Diyos? Palakpak nga sa Panginoon. Kaya awitin po natin, declare natin na ano man ang nangyari sa ating buhay, alam natin na in good and bad times, God is with us. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako manganamba, di ako mababalsa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumahan ako, tumahan ako sa iyong ako malulungkot. Mahal ako sa Diyos. Di ako matutulog kasama natin ang Diyos. Di ako manganamba, di ako manganamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumahan ako, mahal ako sa iyo, di ako malulungkot. Mahal ako sa iyo, di ako matutulog. Mahal ako sa iyo, di ako malulungkot. Mahal ako sa iyo, di ako matutulog. Mahal ako sa iyo, di ako malulungkot. Mahal ako sa iyo, di ako matutulog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Paligtaan ako, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos.
natin Diyos, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay nga nakasama natin ang Panginoon. Sa oras na ito, alam ko po na lahat po sa atin may pinagdaraanan. Alam ko po na lahat sa atin may kanyang-kanyang problema. Pero sino po ang nais ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa oras? Amen. Tawagin po natin si Naomi, si pinagpala ng Panginoon. Upay nga ulo sa kapatiran ko ang Kristo magulay. Pasalamat ang kay nakasimbat niya. Salamat Lord. Salamat simbat ko. Ano na nga gawin? Yan mo kasimbat. Lord, sinatanan niya, imusap binahatan, sinatanan niya, binangaro, pulos na tulong. Salamat, salamat sa mga pagpapala sa pagpapala. Anak umagay, katulitan sa katarman na diretso. Alay, gamot sa kasalubong siya sa akin. Pagpamansan ka ng kuwansan ato niya yung mga kong sinusulat. Mga kuwansan kasing kasing pukaw. Salamat Lord na anak umaga, napakabait na ngayon sa akin. Araw ko harapit na tao na mawaray. Lumalapit na ang mga tagtong malayo sa akin. Ngayon lumalapit na. Salamat Lord. Siyara sa akin nag-uuna at hindi ako nag-una na matanda. Siyara mga anak ko naman, kaya nag-una sa ako si Panginoon. Salamat na magpakuan siya sa ako, mag-arap siya. Pagkuan sa kanya, pag-arap si Maupay na Maupay na salamat sa mga burot ko. Salamat Lord, matanan ngayon sa atang siya niya si Mana. Inukdan pa siya. Wala ka na kwarta ko. Maupay ng pagkaon siya na umaga, tinagan. Nakuha na akong makapag. Magnasimpa na ako ng hahatag sa inyo. Lord, magpagawa. Salamat sa nakaman, mga ako sa inyo, na natupad ko ito tungod sa mga pag-arok ko sa inyo, pulos na tungan na kanarok. Ang pasalamatan ko rin sa inyo. Napakabait ang tapo ko sa inyo. Kaya di ba nga, naghahatag sa akin, mga anak, mga waray na para mga trabaho na nagpapakita ang anak laging galauman. Pinuuna na sa kanya. Salamat na pinudungog ang natanang ko mga pagtampok sa Ginoo. Ay pinasingkasin ko ng pagtampok sa alam. Minsan ko pero
ang sa kasigado. Salamatan ko ang kananan ngayon sa pinahan at sa kada semana. Kaon sa kada daw. Natutupad ang aruyang kaunon. Ang ibang mga anak Kristo magkatumang kulit sa awak ng sandinuot at balo. Adlaw-adlaw nagtitinda bisan malasnano sa Olimpia. Pagdadatong sa pasalubo, pagkaon, anak karuyang kaunon, sugada. Ilaw ang pangus, kunalo na karuyang kaunon, masuluman na ito ng balo. Pasalamatan ko sa Ginoo. Inubukigan na naglaga sa ako. Iniiyak ng tungod sa kadaglaw. Pinakasulat. Inamukot sa Ginoo. Kaya walang mga nanahiling. Walang mga nagtatrabaho. Masod sa bata pa. Nakakanawak paglakaw. Nakakanawak pagkatubisan. Nagto kilala ang bisan din na barangay. May bisa na, may babalik ako. May tira, aawag ka, anong pagkabalik ka. Maraw ng tao, pangarap. Nagpagkipuan, maupay para maupay ka sa Ginoo. Ako, pasalamatan ko sa Ginoo. Kaya iniyawan nga paidara sa kay di kami magpunto ako na lang itura kay urayang bisyo na inom na nigarilyo kaya nagsusugal kundi ng asawa sugal nagsusugal di ko updan sa di manakita sandi ipagpasalamatan ko ito sa Ginoo ako pirmiya nagpapakumbaba sa bisan ng tao. Isa na mga pagkinubo, isa na tuwan, ibang tao sa pagkinubo, nagpapakumbaba ako at sa tuwan ng mataas. Ako na ang tao, isa na pagkamakan, kaunda, basta na ako na maupay, matong, iiyak, ililibo sa tao. Hindi mo kayo sa tuwan sa iyo mga bata pagpadayon ka mo sa pagpunan sa Ginoo kaya ako sila kahit sa dito ba kaya ako ay nalilidusa nagtutok ko sa pangadji sa namin medyo makaharap sa likas kay dunya na maunang buhat kay mauman na sunod anak ako ay pinailensiyawanan ako nagpapasalamat na kayo nakita ka na pinamati sa mga 19 pasalamatan ko ito kaya ng mga bugto mga bata kasi na nagkamatay pinakturang nakailan man sila sa hindi ako ay suplada yun. Wala na ito lang sa'yo. Malima ako. Sa'yo. Buti ito pinasalamatan sa iyo. Pinababasa ka mga ibuhan na yan sa kalikutan. Daw-daw mo ipapasok sa masala. Ako na pinihimong pagbaso na ito na pinagbabaso ko mamulitika report na nabigyan.
nahatag kaubayan. Naghahatag ang kasalantunan sa magburugtog na nagkinaraway. Magkuhan sila, magkahurok at anak. Ay doon na nakikipid, may mga sakit na heart. Naprito sila. Ang heroy, napaka-heroy. Mga anak, bigat na anak. Sinagtunan ko magkapuruan sila magkasurong. Suwag kan sister Karen, isang kanyang magulang, ito siya na ayos. Ito niya na siya ng simbahay. Mauwi mayormente ang dinitiriya sa kanyang gurang. Pagsimin. Basta, ilalim, ito na rin ipil. Ito ba? At na rin, sister Karen, ito nang bahala. Mabaya sa nagpagsimba ka rin. Ito naglinhuraran sa Ginoo. Mintras bulit pa, hirap magpapagaya sa pagsimba. Tumiyan, pasalamatan po. Akay ng simbahan, naman at nakalagarin. Parado, sa nakuha sa salamat Lord sa nanganan sa inyong pangarap mo sa nakatangka. Amen. Ang sabi pa nga po sa Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kabantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niyo. Sino ba bang gustong magpatotoo? Amen, wala na po ba? Tawagin po natin si Brother Jesse for giving solution. Amen. Purihin po natin ang Lord. Nagulat ako na. Nagkikita sa schedule eh. So, mabay pong kolog sa anyo tanan. So, may mga Bible po, abrihan at Bible sa ako rin ko na masanay sa cellphone guys. Cellphone, sugat-sugat na. Sa nilang ha. So sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, dili ni siya dili siya ini related sa giving pero ay dili siya gina-target ko ng giving pero may connection po sa giving. So sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihinang ang aming loob. Dinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyayang gawain. Hindi kami naloloko ng mga tao at hindi namimilipit pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinangaral ang katotohanan kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. So, ini nga church po, katotohanan po ang ginkukwanta dito. Kaya naging sugad sa church na full gospel kasi kumbaga ang ato doctrine dito sa church, kumbaga doctrine gods and Bible. Ano? Dili para sa ibang religion na
Kumbaga may mga dinadagdag sila, may yung sila mga gikukuhan, may yung sila giniiba, may dinadagdag. So, sa ato po, sa church na ini, full gospel good ang gin kukuha nato. So, ini nga gawain kasi sa Lord, kumbaga, aminom naman o dire, or sa practical na lang po, mayon ini mga needs. Ano? May mga needs ini nga sa kuryente, mayon needs sa, lalo na pag naghahayo sa kuan, sa tawag sini, sa kahayagan, tapos ini nga mga gamit, may mga maintenance. Maram kita ang Lord good, nagahatag good sa kanya church. Pero ang pagkukuha po kasi sa Lord, ginagamit niya ang kanyang mga sarili nga anak. Amen? Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tinawag sini nga church. Amen? So, sini nga church po, ang gagamiton good sini didi ay ang kanyang mga anak na naadi. Kaya nga gisugan ng worker, ano? Kaya gisugan sa worker and worker, di rin siya yung parang adila na may position dito, mayon ginihimo dito sa front or nano. Ang worker po kasi, ang sayo nga worker kasi, ang sayo nga ni, di ba? Love your God with all your heart, with all your might, and with all your strength. So, ang worker po, diri po exempted ang kanya bulsa. Ano? Ang kanya bulsa para mag-serve sa Lord. Amen? Sino po natuod si Ton? Amen. So, diri pa exempted. Kasi pag insugad na with all your heart, with all your might, nga tanan po nga imo pagkatao, nga tanan nga resources mo, nga tanan nga haon sa ano, kayang mo may offer sa Lord. Kasi ginsugad nga dito sa verse, sa chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, nagsiserve kit yan na sa totoo nga Diyos. Ano? May kit kinihimo yan na nga naka-align sa Lord. So napaka-upay sa sayo nga Kristyano or sayo nga worker na mayon siya, kumbaga mayon siya tawag sini, mayon siya mayon siya part sini nga ginatrabaho sa Lord. So kasi nagkuha naman ng Lord pag ang sabi pa nga, di ba, ang sabi sa ni Jesus, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So ang sabi pa nga, una isik la ang Lord, tapos bubukuron ka na lang sa pagpapala. Ano? Bubukuron ka na lang sa pagpapala. Kasi ang nangyayari kasi, lalo na sa mga Christian nga mga sugad, na diri open sa paghahatag sa gawain sa Lord, yung bibinukod niraan mga things sa mundo, tapos ginuri hinalaan ang kingdom sa Lord. So ang nangyayari, diri nagiging sapat para sa kanila ang kanilang bibinukod. Amen? Pero ang sayo nga Christian, ang sayo nga lingkod sa Lord, seek the kingdom of God muna. Ano? Seek the kingdom of God muna, and all these things shall be added unto you. Ang pagsik sa kingdom sa Lord, yung nga, kasama po ang bulsa ta. Ginkukuantan, Lord, nag-offer kit sa Lord para sa kingdom niya. Amen? So, yun po, yun lang po. Magalakit kay, ang sabi pa nga, diri nasasayang po ang ato mga pagpapagal sa binahatag nato sa Lord. Diri itong masasayang, bisan itong piso or nano, diri itong masasayang, may ang purpose ang Lord para sa itong nga putang. Amen? So, magbigay po kayo sa Lord. Sound check. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Amen. Ituon po natin ang ating kamay sa handog. Panginoon, maraming salamat po sa handog na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po itong magamit sa pagpapalaganap ng iyong ministry. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pong i-bless financially lahat ng nagbigay, Panginoon. Patuloy po kaming makaabot ng mga kaluluwang nauuhaw sa iyo. So, namin binabalik ang walang katapusang papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tayong lahat. May mga pagkakataon po sa ating buhay na pakiramdam natin napakalayo po ng Diyos. Sino po yung nakaranas nun? May time na parang ang grabe trial sa life mo, masugad ka, pray man akperme, pero kaya ano, parang di rin siya nababatian sa Ginoo. Parang feeling ko hindi ko kasama ang Diyos. Feeling ko napakalayo ko sa Kanya. Pero sa mga awitin po natin sa hapong pong ito, mareremind kit nga, sa piling ng Diyos, sa kamay ng Diyos, tayo ay ligtas, tayo ay safe. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Kumbaga, lahat ng pangangailangan natin matatagpuan talaga natin sa Kanya. All we need to do is to have faith, magtiwala po, magkaroon po sa Kanya ng sobrang paniniwala. Babasahin ko po sa Awit chapter 16, verse 7 to 9. Sabi po dito sa Kanyang salita, pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay, at sa gabi sa budhi ko siya ay gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako ay panatag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin, kailanman ay hindi tayo mag-iisa. Hallelujah! Sa
sa awitan. Nangangamba. Sa kawalan, pagpapala mo'y lagi na ang ginanakot sa pangalan. Pagkanariyan ka palagi, ipawisin na sa pagsubok ang pagsama mo. Kaya katubos, di mo pipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay naging paso, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, kanyang ako'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang maghihirap at maligay sa kanya. Ika'y sa kanya, at higit pa. Di namangamba sa kawalan, pagkakala mo'y lagi na ang tinatakot sa pangalan. Pagkalarihan ka palagi, pinipihal sa pagsubok ang pagsama mo'y pinakatubos, pinipihil sa pagkakot. Kapag ikaw ay mabuti, kapag ikaw ay mabuti, ikaw ang naging paso, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, kilala mo, kaya din sa kanya at umaasa sa kanya. At higit pa, sa kanya sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang maghihirap at ika'y sa kanya. Ika'y sa pagkakalaan sa man. Ikaw ang aking pagkaman, di magkukulang sa kanya. At higit pa, niyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang maghihirap at ika'y sa kanya. Ika'y sa kanya. Ikaw ang naging paso, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, at higit pa, sa kanya sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang maghihirap at ika'y sa kanya. Ika'y sa kanya. Wala nang maghihirap at ika'y sa kanya. Hallelujah! Ika'y sapat na kailanpaman, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Siyang tanging sapat sa atin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya po sa amin. Salamat sa iyong pangako na hindi nagmamaling, Panginoon. Hallelujah! Patuloy ka po namin na awitan ng Diyos. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di pananta. Sa pag-ibig mo,
Laging ligtas ang puso. Mausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ilay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ka. Sa'yo puso ko'y dadaan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko kailangan. Sa iyong biyaya, sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banda. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mausap ka, mausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ilay man. Bulong mo'y natatanging, pag-asa'y ka. Sa iyo puso ko'y dadaan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko kailanman ilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, pinabalo ng iyong lakas. Sa piling mo, ako'y ligtas. Kailan ay nilalayo, ikaw ang kaligtas. Pinabalo ng iyong lakas, pinabalo ng iyong lakas. Sa piling mo, ako'y
puso. Come on. Minsan pa, sandigan. Yes, God. Yes, Lord. Pangako mo yan sa amin, Panginoon. Pinabalan. Yes. Sa piling ko ako May dilalang. kailan may dilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalan ka ng lakas. Nawalot na iyong lakas. Sa piling ko ako'y kailan may Sa uling pagkakataon. sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tulungan ko, Just close your eyes. Let's continue to worship the Lord. sa piling mo ako'y
close your eyes. Just acknowledge the presence of the Lord. Yes, Jesus. Alam namin, aming Diyos, na tanging sa iyong kamay lamang kami ligtas. Kaya kami narito dahil alam namin kung meron mang pinakamahalaga sa aming buhay. Yan ay ikaw ang makapiling ka, ang makasama ka, maranasan ka. Maraming pagkukulang ang bawat isa. Maaaring marami ang pumunta na maraming pagkukulang sa iyong harapan. Pero salamat aming Diyos dahil patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na maranasan ka. Hindi mo pinagkakait ang iyong presensya. Hindi mo pinagkakait ang iyong pagmamahal. Ang iyong biyaya at habag ay patuloy naming nararanasan. Walang dahilan para hindi ka namin luwalhatiin. Hindi ka namin itanghal at itaas. Hinahayaan ka namin aming Diyos. Patuloy kang kumilos. Inihiling namin ang kapangyarihan mo ay paranasan ng bawat isa. Hindi ka namin nilimitahan. Kilala mo kami. Alam mo ang laman ng aming mga puso't isipan. Alam mo ang daing ng bawat isa. Alam mo ang pinagdaanan namin sa buong week, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy ka naming ina-acknowledge aming Diyos na makapangyarihan. Patuloy naming sinusuko ang lahat ng area ng aming buhay. At patuloy naming ipagsisigawan na ikaw lamang ang aming Diyos. Patuloy naming ipagsisigawan na kailanman hindi kami lalayo dahil ikaw ang kailangan namin sa aming mga buhay. Ingit mo ang dalangin ng bawat isa. Kaya tagpuin mo kami, Panginoon. Kausapin mo kami. Ano man, O Diyos, yung gusto mong ayusin sa bawat isa, i-reveal mo ito sa amin, O Lord. Dahil naniniwala ko kami, Panginoon, na lagi mo kaming tinuturuan, lagi mo kaming pinagsasabihan, lagi mo kaming tinutuwid dahil ayaw mo na may mapahamak ni isa man sa amin. Kaya aming Diyos, nihiling namin na ma-receive namin, ma-absorb namin yung message mo sa hapong ito. Mag-deepen pa, Panginoon, yung understanding namin. Mag-deepen pa yung revelation na nakukuha namin, O Diyos, para ma-apply namin sa aming mga buhay at magawa namin ang nais mong ipagawa sa bawat isa. Lord, patuloy, Panginoon, na halungkayin mong laman ang aming mga puso at isipan sa oras na ito.
Anuman ang kabigatan na dala ng bawat isa, ay nilalagak namin sa iyong kamay. And Lord, nag-expect kami ng something great na gagawin mo sa aming mga buhay. Patuloy ka naming dadakilain, patuloy ka naming sasampahin at luluwalhatiin. Sa iyo lamang nararapat na papuri, mataas na pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Amen. So, abihan ta na to Bible sa Proverbs chapter 5. Verses 21 to 23. Sa NIV version, sabi dito, "For your ways are in full view of the Lord, and He examines all your path. The evil deeds of the wicked ensnare them, the cords of their sins hold them fast. For lack of discipline, they will die, led astray to their own great folly." Palakpakan natin ng malakas ang salita ng Diyos. Malakas na palakpak. Ayan, so kung meron mo ng yung mga katabi, ayan, i-bless mo. So, pwede na kami lumingkod. So, maupay nga kulop sa mga mananagumpay, mga pinagpalang anak ng Diyos. Didi sa laang. Kulabi daw, malato, dili pinagpalaw. Pinagpala bang lahat? Amen! Ayan. So, naniniwala ako na kaya tayo naririto dahil tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon sa whole week. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Daramo man na nato ginagian, daramo man na nato na encounter, but still, aligit nga na, it is all because sa biyaya at habag sa Diyos. Amen? Kulawin na yung hipit doon, diri na niya tarog. Diri na niya katarog, sigara ayaw pagkaturog pamati. Amen. So, yan nga kulok, halipod ka liwat ini. Related pa rin siya, grabe talaga, ini nga mga weeks ni Nagi, habang inaaro ko sa Lord and message, na-realize ko kanina na related, kumbaga, halos related talaga yung mga topic niya, ginahatag niya, yung message niya, ginahatag niya. So, na-realize ko nga may pinagdidiinan ang Diyos, nga pre-prepare talaga sa Diyos ang ato character. Lately kasi, mga nakafocus siya sa ato character. Diba? Kung paano pagtatagumpayin ng Lord kasi kita mismo ang ato kalaban, mismo ang ato sarili, ang ato character, ang number one nga nagdudulot sa ato. Kaya, kumbaga, tayo ay minsan nagpo-fall, tayo ay, kumbaga, nadadamage, or if, kumbaga, dili lang kita nadadamage, minsan, mayroon iba nga nadadamage because sa ato character. Amen. So, kahapon dito sa kahayagan, kasi ako naka-assign, ako nag-share kahapon dito, ang topic ko dito, live more than an inheritance. Mamuhay more than sa mga na-inherit nato din sa kalibutan. Kumbaga, yung ato life, dirila para mag-gain sa mga nanoan mayon din sa kalibutan, magpakasasa, dirila iton mao, kundi higit pa siton. Higit pa siton, So, sugad ko dito kahapon, nga diri inheritance, ang kinahanglan nato i-build. Yes, kinahanglan nato yung inheritance, kasi karuyag nato ma-ensure yung life
sa nato mga gimbabayaan, sa nato mga loved ones. Pero mayon nak dito mga examples nga most sa mga nakafocus sa sugad siton, they failed. Kasi gaano man nila pinagsumikapan yung mga bagay na yan, dumating yung time na nung namatay sila, kumbaga, di rin mawa nangyari. But rather, it became worse. Parang mabara palugod na nangyari. Ngan parang napaaliwala ito nga, mga butang. Doon na ito may kikitaan nga mas importante ang i-build na to yung legacy. Nga mayong kit ibibilin nga maupay nga legacy sa ato mga kaupod sa mga mahal sa buhay or either sa ato lugar mga nakakaupod nato nga kung saan bisan nawara ka na, they will never forget kung nano ang kananhikitan nga kupayan sa Dios sa imo kinabuhi. Amen? So yan na naman, gidaraak nga di, ang ako naman title, Character Before Talent. Kung naalala ko, na-mention ko na ito, sa itong mga nakaagi. Lord, kinano gidadara mo today, nga binagdidiinan mo na mahalaga yung character. Maybe because marami ang naglilingkod sa Panginoon, kumbaga, gipabaliwala nila yung character. Nga, ang atong character, iton kasi, ang number one nga dapat mabuild. Yun yung isang bagay na mahalaga sa harapan ng Diyos. Kasi manifestation iton, kung sinukit, manifestation, kung ano yung laman ng ating puso't isipan. Amen. So today, although ini nga text as a whole, it's all about adultery, pero gininisip ko, why kinano ginadara mo kami dito sa character? Kasi naniniwala nga tanan kit dinhi diri lahi ni gintutukoy doon sa mag-asawa, but tayong lahat na may covenant sa Lord nga tanan kit nga someday magiging bride sa Lord, mayong kit na covenant yan na pala, mayong nakik-covenant, so tungod sa ato character nagpo-fall kit doon sa adultery. So nakakahimok sin mga butang nga kumbaga taliwas sa kaburoton sa Dios. It's all about our character. Ato batasan. So garay hipid, kumusta ning batasan niya na? Daramoan, kumbaga imbis kunta matapod sa Dios, makilala sa Dios, masamba na kunta sa Ginoo, pero na-damage kay may nahikitan sa imo nga diri mo upay nga batasan. Pero may kong susugad, nga saan ginkarawat si Lord? Tara ko ang changes nga nangyari. Dito sa ato Bible study, di ba, ang baga dito, nagkayong kitindara mo nga bago nga ngaran, di ba, bago nga kinabuhi. Dara mo nga pagbabago. Diri na ni mo dara, diri nag-isusugan nga sinan-sini. Ang isusugan dito, ito born again nito. Di ang isa dito, ito taga Lord of the Nations ito. Diri na ang ngaran ng dara-dara. So, dara mo ang tao nga imbis kong kumbaga matuod na sa Ginoo, ato sinasamba. Kay tungod kay ginpabayan mo aning character. Ang pagrusus para pihuta man nga yan ito. Di nagadak sa mga kinatumakta man. Sikuan nga di may ni. Tapi kay hipid sigara. Diri ka ikaw ito. Amen? Makulod ka na nung hindi na mo sinididi nga character. Ano ang amo, mayaw sa ng character. Mayaw talaga pinagdiriinan si Lord sa not character. Kung mayaw mo nakakilala sa si Lord ito. And sa Holy Spirit. Diba? Ako, diri ko aram. An iyo daily nga ginhini mo. The way kam namumuhay. The way kam naggalata, nagre-react, nagre-response. Di ko aram. Pero for sure, aram ni Holy Spirit. And sa iyo lasan ako na-receive. Kaya ginahatag ini sa Lord.
Kasi dirikit sinusukuan sa Dios. Amen? Nadiri ang Dios nga dumatong ang time nga masod ka na sa huli ang pagsisisi. Nadiri ang Dios nga dumatong ang panahon nga mapapahamak ka. Amen? Diri nun kaburoton sa Dios. Kasi naniniwala ako na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya lang, may ang mga butang talaga siguro nga until now, bisang paulit-ulit nang isusugad, diri talaga hapon gibubuhian. Amen. Tapi ka aning hipid, pala ito nagmingaw, tigda. Tapi ka aning hipid, sigara, ito buruhian, buhiin na ito. Ano? Kasi kung meron mang nakakaalam sa imo character, ikaw ito. Ikaw ang maaraw si Ton. Na ano ang part sa imo character nga, kumbaga, diri nagiging match sa imo talent. Sino din yan talented? Nakasang kamay. Ay, kapag sa wala kang talent, yung talangkin mayaon talent. Ano? Kadaraman nga ni Dinhi, may talent sa public speaking. Napakanto pa sa Hikripid, public speaking ito. Talented talaga sa public speaking, di ba? Makistorya nga to sa mga kuan. Sa di ba? Amen. So, may angkit mga talents. Pero bago ko pa, sa una pa, useless ang talents. Kaya ako din character before talent. Kasi, ada na niya talent. Kung kailan nung mapermiya sininadadara, sinidini nga about character and talents. Ano ang meron doon? Kasi, mayaw na kasi, sa'yo saan gireveal sa ako, mayaw nakit kanya-kanya talents. Amen? Mayaw nakit ability. Kasi nga, adi ka kasi karuyag kagamitan sa Diyos. Sino din ang aram niya, karuyag siya gamiton sa Diyos. Taas ang kamay. Tinawag ka para mag-serve sa Lord for a purpose. Right? So, mayaon ka, mayaon na si Lord ginhatag. Alam ka man niya ba noon, niya dili ka niya tatagal sa imo kinahanglan. Yung ability mo. Ano? Mayaon. Mayaon na ito. Minsan nga, masyado nahikikitaan na talaga ito. Bata ka pa, obvious na ning talent. Ano? Bata ka pa, mayaon bata nga, naalala ko, kay inaraman ko ang tigan sa mga anak, nga di sa mga apo, no? Kinitaan ko itong sira, kung anong karamang kinakahiligan sa mga bata pa sira. Ano? Kasi si mama, ang kanya talaga ginihimo, gino-observe niya kung ano ang obvious nga talents na mo, ngan gin-develop ito niya. Ano? Ang kanya himuon, kung mahilig ka sa art, napansin niya, mahilig ka sa art, ano, mabaliw siya, pag kakanto niya sa Manila, maghahanap ito siya, sin mga related sa arts, nga mga uyaga, mga, kunyari, nagbaliw siya sa to, naalala ko, parang painting siya, paint book nga, tubig lang gagamitin mo, kinanglan din ay hinihinim mo, pag sa to, di ka, uno ba siya nga magko-color, pag insugad mo sa brush, magko-color siya, hinihinim mo siya sugarong ka, para di rin mag-blot, and color nga to sa mga lines, kasi doon mo makita yung beauty doon sa drawing, doon ano. So, ginbalyuan niya kami sitong ito, malasyad pang kasugat, tapos may gibubutang mga ballpen, mga color pen. Tapos, ang kanya sitong, ang color pen, ang kanya pinaka-ink, makuha doon, parang nasabog doon, oo. Mabay siya ito, pang-art talaga, no? So, naisip ko doon, nakikita niya sa amo, mayaon mga, kumbaga, nakikita niya nga mga talents sa sitong, no? So, ito sa kanya yun pabalyo. Then, naalala ko, sa ako, manghod na lalaki, no? Nakikita niya, mahilig siya siguro ko nakuha niya itong papa, mahilig siya magpinanupay, mahilig siya magpinangkutik-kutik. Inhimo ni mama, binaliw siya sin mga dito yung mga tools. Totoo siya nga tools. Pero ka ng bata. Tapos, bumalyo siya sin, kung di ako nagsasala, parang spaceship man ko nung yaga. Di nga, hinhatag ito niya sa ako bugto, ano? So, ini nga ako bugto, nakikita na mo, kanya gindestroker. Ginapan-abrehan niya. Gamit ito ng mga kuan, ano? Kasi ito ng kanya hilig. Tapos, wala na siya, parang pagbalik. Wala siya isgi. Hindi siya inisga ni mama. Kasi ang bagaw niya, yun yung purpose para ma-develop niya
yung kanya talent kay isipon na niyan kung paano niya itong ibabalik. Ano? So, nakita ko man lihat itong diniyan na, no? One time, sa ako nga, mayon doon ginino pa, ada man siya doon. Tinunga nga man siya doon, nagkikinita, malato. Di apiliwat siya san pag-upay, no? So, mayon man, mahilig sa sayaw. Mayon man, bata pa, pag nakabati drums, mahikitan mo talaga nga, maatubang talaga itong doon. Wa siya labot, basta nakatutok po na siya doon. Kay itong nagkan niya, kumbaga, hilig, adang kanya talent sa keyboard. Makakita nga ni basta, bisa na nung nakikitan, gintutulpok nga to, inihimo keyboard, ano? Kasi obvious iton. Kumbaga, dito'y basa, bago pa sa napupunan pala, may plano na sa ato ang Diyos. So, may nakit mga talents, obvious yung talents. Kaya lang, nakakawa kaya ang character. Mawapito siya kumanta, kaya lang, ibarain sa batasan. Ata, di ba isa itong sumayaw, kaya ata, malibak itong. Di ba? Nakakawa kayo itong nga character. Amen? Kapatid, karuyag kita talaga gamiton sa Diyos. Amen? Naniniwala bang lahat na talagang pinagdidinan sa Lord nga gagamiton kaniya? Amen? Karuyag talaga sa Lord magamit sin tama. Kaya lang, na dirikit mag-grow, dirikit magagamit mightily and boldly, kung diri nato aayuson an ato, nakisad kanina? Character. Doon sa ato character, whether you like it or not, iton ang ginagamit sa kaaway para mag-fall ka, para pabagsakon ka, para pakurian ka, para diri mo ma-accomplish yung purpose sa imo kinabuhi sa tubangan sa Dios. Amen. Naniniwala ba ka mga tanan kit target sa kaaway? Amen. Aram san kaaway nga maratong at time nagpre-prepare nato Dios nga kitaan pride. Karuya kit pakasalan san Dios. Kaya di kayo nga di pakasalan din sa kalibutan. Okay la. Maratong antay bayo sa imong pagpakasal. Amen. Karuya kit pakasalan san Dios. Ay kapag sad nga, lalaki si Lord pa. Oo. Amen. Tungod kay arami itong sa kaaway nga kabay sa isang plano sa Diyos. Number 1, nakaruyag niya himuon, mag-fall ka sa immorality through sa imo character para masulan ang Diyos. Kung ikaw, higugmao kasi nga tao, tas nakikit, aniya nga, erik, ikang hangat to sa iba. Dili ba itong siya manitisod na diyak nalaliwat siya itong. Bisa nalalat mabara, basta loyal. Amen? Diba? Kaya ang kaaway, ang ginihimo sa kaaway, kumbaga, ang target niya, para wakayon it, ang ato character. Talented ka man, mayaman ka man, grabe rin abilities, madiskarte, pero kung naning batasan gibabarai, daw, naruyag kasi ton? Ha? Diba? Kaya, didi, tututuan kit sa Lord nga hibarukit i-guard an ato sarili para dirikit bumagsak. Sino naruyag bumagsak? Tasang kamay. Masulit ton. Amen? Waray naruyag nga bumagsak. Waray naruyag nga uyagan sang kaaway. Amen? Karuyag ta magtagumpay, karuyag ta maging victorious sa nato pagsaserve sa Lord. Amen. Sino din naruyag maging victorious? Ang kanya pagsaserve sa Lord. Amen. So karuyag ta maging victorious. Pero how about sini nga to patasan, kaiha pa. Amen. Kaiha pa lang tanon lagi hapon. Titinaling hipid. Kaiha pa, aringiton lagi hapon. O, ano? Ha? Rito na si nanay lang tanon. Halaba ang pasensya ni nanay, parihas it. Amen? So, kaiha pa,
nga namamati sa pulong sa Ginoo, madumot lagi hapon. Itim hipid. Madumot lagi hapon ito. Wala lang katang isin flowers, nagdumot. Ano? Nagdudumot. Amen. So, yung tukang ko lang ka ba, di kami hinga torog. Amen? So, kung ano tayo kag character before talents, nanan ato himuon nga para mag-guard an ato character, ma-build, mag-guard, ma-protektahan na nato sarili para dili kit mag-fall or para maging victorious kit. Kailangan yung gift kasi deposited na, adi na ginhatag na sa ato tigang sa Lord. Pero yung character, gin-build. Amen. Yun yung pagkakaiba. Yung character, kailangan mo i-build. Ayuson. Ikaw, ang mag-ihimo kung anong nga character, mayaon ka. An mayaon na nabasa, ang nabagyan ko itong Santo Paliwat, nga kung sino yung lagi mong kasama or kung sino ang mga permi mo kaupod, magiging mao ka. Amen. Sino daw laan imo permi kaupod? Maritis nga na ni Mimi kaupod permi, sigurado, bisan man iba ning ngaran, maritis ka ta. Malatong ang time, sooner. Sigurado ito, maabat ka na la. Mao ka na. Ano? Diba? Ani mo nga ni mga kaupod sa nuna, dili ka man mahilig mag-basketball, pero nahiupod kasi ni nga mga parang basketball. Mabat ka na la, kinahiligan mo na ta iton. Ano? Pero nim upod nga ni mahilig sa chicks. Ano? Uwak ka na. Mahilig maghanap sinkuhan. Simu. Ano? Pero nga na ito rin imo kaupod. At permi kinsungan, at permi istorya, sugat siton, maabat ka, maon na tanim dalaga sa nimuta. Amen. Pag imo nga ni kaupod, ito, mayan kit mga dirita man sa laging discriminate, diba? Yung mga kaupod, mga amigo ta, mga yung kit mga patod, nga ito, mga, kumbaga, ang isip nila, lalaki sila pero isip nila babae sila, di ba? Ang kara, di ba, parang makatatawang ka ng mga gestures, ito, the way sila maglata. Pag pero mo sila kaupod, nagpaparihas ka. Amen? Pati ikaw, the way ka maglata, parihas na ka. Di ba, abat nga, mover na yung kaupod. Ano? Kasi may transferring spirit. Dirikit, nagiging aware. Nga dapat, aram ta kung sino ang perminato nakakaupod. Kung sino ang dapat nakasurround sa ato. Kung an imo ginuupdan, mataas ang pangarap, maglingkod at mangarap para umasenso kanya buhay, sigurado, ikaw liwat, mahahawa ka. Bisan matupiling mo, di mo kaya, pero pag nababatian mo, parang nagkakayaw kasi, kuha nga, parang na-attract ka nga, parang feeling mo talagang mangyayari tayo sa imo. Amen? Kung an imo kaupod, an imo permi, nakasurround sa imo, mga masigasig, mga anointed na tao, for sure, mahahawaan ka. Ano? Pag anim imo permi kaupod, mga pinagpala. Siyempre, mapapagpala kaliwat. Amen? Pag ni Bishop, nasa pagsama ang pagpapala. Ano may chicken uyak, upo na yun. Kaya sigurado nasa pagsama ang pagpapala. Di ba? Nakakabulig ito ang pag-build sa ato character. Kung sino yung permi mo nakaka-istorya, permi mo nakakahalubilo, nakakabulig ito pag-build sa ato character. Amen? Ato ba kasi ito? Nakakabulig ito. Hala pa nga na ngayon, pasensya. Di ka lang tahanan ka na, unina ka, sige masong saway sa'yo mo, di God, kung gano'n sa sinig. Maabat ka na la, hinay-hinay. Nagahalaba na liwat aning imo pasensya. Aning pangunawa. Ano? Makiaway yun nga ni, pag
Pero yung kay Surya, pag mayroong kaging sugad, dadagdagan ang imong yung sugad, mag-aaway talaga. Ang imong kinatan, mag-aaway kam talaga. Kaya ang imong yung sugaran, makiaway yun. Amen. Nag-react sila dito. Palakpakan muna natin lang yan. So one thing na kailangan maging aware kit, kailangan po mabalanse nato ang gift nga sinan ato character. Sino ang naruyag magamit mightily sa Lord? Amen. Ayusan ta ang ato character. So, paano nato malalaman nga, di ba, pagsusumikapan tayo, bago pang character na bibuild. So, pagsusumikapan mo sa imong kinabuhi, kung ano na imong weakness, babantayan mo siya. Amen? Pagsusumikapan mo nga, mabuild, maayos. So, paano mo i-check? Machi-check. Kung nan sa'yo nga tao, balanse ang kanya talents and character. Lalo-lalo na sa ato din nga nagsiserve na sa Lord. Paano mo malalaman? Una, tanungin mo, what I am. Ano ba? May unlock din ito nga, sample. Nga, i-check mo sa imo sarili. Una, are you humble? Humble ka ba? O hambog? Ano? Pag insad nga humble means not proud or arrogant, having a spirit of submission. Pag insad nga humble, diri ikaw ito, pag may nahimo sa iman, ibang nga tao, lalo na unbeliever, masugad ka. Kilala mo ba? Maaram ka ba kung sino? Diri sad siton. Amen. Minsan may nahimo sa imo, ikaw mismo, antes ka mag-react, ginisip mo, nano daw lang kanyang problema, kay nahimo niya iton, kay nano daw lang sad siton siya, ma-aware ba kaya siya nga ginhimo niya iton. Amen? Ikaw mismo, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya no, diri ka magpapa-apekto, kay gagamit itong sang kaaway para mag-fall ka. Para maisahan ka. O pagkawas mo sulat kasi ito na no, kay nalangot ka, dumigo. Sino ka? Ay ano? Ako, maano ka sino? Sambatunod ka, kauna ko ba? Bornagin ka. Di malaka itong yung buhusan sin. Mapinit nga, sin mapasok nga tubig. Ano? Nga, na-realize mo. Makaralo. Di ba? Di sa sugat siton. Sa'yo, san character nga karuyag sa Diyos sa nagsiserve sa Kanya. And mayaon, humility. Kaya no, even Jesus, ito na number 1, nagipakita niya sa pagkadin niya sa kalibutan. Grabe nga humility. To the point, di ba, bagaw ko pa, kipanganak sa sapsaban. Ang kanya pamilya, diri mayaman. Di ba? Up to the point nga ginakusahan siya, aram niya, anak siya sa Diyos. Creator, itong nga itong nga ginlalataan nila sinsugad siton. Diba? Pwede niya ipakita nga, diba sa palabasan siton? Diba, nahihilig gid sa mga palabas nga kunyari, gin-api-api, tapos siya ngayon, may ngayon siya, supernatural, kung ang power di kan, sa nalangot na siya na, ikaw man, dalang-dala ka nga, ano, nagbaang ka, di ba sa sinon? Mahilig sila, no? Pero doon, na-realize ko, diri maong gitutunto. Diri maong gitutunto sa ato, sa mga palabas. Kaya naig kasi tunto ng kayabangan. Kasi si Jesus, ibang kanya gin-display. Bisan gintamakan ang kanyang pagka-Diyos, bisan kin-insulto ang kanyang pagiging anak sa Diyos, nanatili siya nga nagpapakumbaba. Waray niya itong patuli. Amen? Waray niya patuli. Hanggang sa nakimpako siya sa krus, waray niya patuli. Kaya doon, nagtagumpay siya against sa kaaway. Amen? Kaya nga 100% siya nga tao, tapos gintest ang kanyang humility, kasi karuyag i-display sa Lord na napakahalaga sa humility.
bilang lingkod ng Diyos. Diri pergit kunyari ikaw ang makusog kumita, ikaw na ang hari sa iyo palay. Ikaw ang mabay siyang trabaho, hatasan yung inadman, ikaw na. At talili po, ilisot-situn. Kasi anak ka ng Diyos, alam mo na lahat ng na-attain mo ay galing sa Diyos. Amen. Biyaya at habag, pinagkatiwala ala sa iyong sa Diyos for a purpose. And gatanan ibang pwede itong mawara. Amen. Humility. Ano ang meron sa humility? Sa iyo sa nato may kita doon nga build sa Lord at kanya humility, si Moses. Si Moses kasi, di ba, di pa mapatay tapos ang mga edad sila nga 2 years old below. Ang ginhimo, di ba, gimpaanod siya nga to, siningat siya sa Reyna. So, dinako siya sa Reyna. So, syempre, pag ato ka, hatasan ng imo, kung sa imo sarili, di ba? Hatasan kanya edad man. Kumbaga, waray sa kanya makakapumong kasi anak nga ni siya sa Reyna, di ba? Kumbaga, yan na daw, anak laman niya ni Kapitan. Ay, pag siya, anak, di ba? Sa sila, di ba? Anak ni Congressman, kung sino bahala na sa sitong anak ni President. Wah, kauna mo. Sila nagtatagyaon sa kuwan. Bukos nga kalibutan. Di ba? Kaya, san dako na siya, di ba? San may nangyari dito, no? Nakita niya kanya kasi Israelita, limpatay niya ito, kuwan, sa'yo. Ginalaw ngayon ito sa Lord para ikato siya sa wilderness for 40 years. 40 years old na siya siton sa nangyari ton, tapos 40 years siya pakato sa wilderness para mangnusan mga tupa. Sa 40 years dito na kanya ginhinim mo, nangalimot na siya, nawara. Yung kanya, yung built-in nga mayaon siya nga talino, yung pagiging leader niya, nawara. Amen? After 40 years, saka siya ginpanutro sa Lord para i-lead ang Israel. Kaya ano, nga ginalaw itong sa Lord. Kasi nadiri ang Diyos nga magli-lead si Moses according sa kanya kakayahan. Ililid niya kay aram niya nga kaya niya, magaling siya, matalino siya, malakas siya. Amen? Diri ginalaw sa Lord. Ito nga, kumbaga wala na siya self-confidence para dumipende siya sa Diyos. Amen? Sa'yo ito sa character. Even si Joseph the Dreamer. Grabe yung gin-build nga character niya. Imbes yung malangot siya sa kanya kabugtuan, malangot siya sa mga nag-betray sa kanya, nagpakuri sa kanya, ginpreso siya ilang beses nga, diri man siya ang sala. Napaka-unfair. Diba? Pero grabe ang kanya pagpapakumbaba sa Lord. Kaya no, may kikitaan ta nga despite sito nga kanyang manaranasan, still ginuuptan siya sa presence sa Lord. Ibig sabihin, grabe siya magpakumbaba sa harapan sa Diyos nga. Kumbaga, kung ginalaw man ni Lord, ikaw ang nakakaaram ba, sunod lang gihapon ak sa im. Ikaw, kaya mo ba nga saya na pala, ginaayos ni Lord ang imo character. Nagkukampa ka pa rin ba? Nagpapakumbaba ka pa rin sa Lord? Or minsan, nag-question ka na sa Lord? Akala, may pumusul. Di ba? Kuwan man naksansin, di ba? Ginkikitaan mo na kung anong meron ka. Without realizing nga may own purpose. Ang nga tanan nga buta nga ginalaw sa imo sa Lord. Kinpibuild niya an ato humility. Minsan, pwede na inihatag sa imo sa Lord. Diri pa niya ginahatag. Kinpaiha pa niya kay nano. Nadiri si Lord nga magmalaki ka. Magdarako nim imo ulo nga kayong hydrocephalus. Kita na yung hipit kung may hydrocephalus. Wala manang na. Wala manang tinikitan nga may hydrocephalus. Amen? Kaya, minsan, dara mo talaga na ito nararanasan. Pero lagi nating tandaan, pag mayroong ka naranasan, tikang niya na isipa, nano ang ginaayos ni Lord sa ako character. Number 1 nga dapat nato ma-build, humility. A humble heart. Ang bagaw sa 2 Chronicles 7:14,
bulan niya, kukan sa Lord nga, kung sino man ang mag-humble sa kanilang mga sarili, will humble themselves, di ba, and pray, di ba, i-heal sa Lord, di ba, ginhimit itong kanta, di ba, ginhimit itong nga kanta. So, kung sa tingin mo, daramo ang brokenness sa imong sarili, tungod, di mo aram, nagmamataas ka pala sa harapan ng Diyos. Ang bago sa Lord, if you will just humble yourself and pray, ihihil ka sa Diyos. Amen? Nasulat ka man yan ha, just humble yourself sa Lord kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. And tayo nakabutang sa Psalm 25 verse 9, ginsusuga dito nga si Lord, gin-guide niya ang mga humble kung ano ang tama. Amen? Yung mga tao na maarang magpakumbaba sa Kanya, sumangguni sa Kanya, magpasakop sa Kanya, hingangadto ka sa tama, dili sa karatan. Amen? Hingangadto ka sa tama nga direksyon, i-guide ko sa Lord sa tama. Amen? Kaya napakahalaga, saan pagpapakumbaba sa harapan sa Lord? Sa Psalm 149 verse 4, ang bago dito, He crowns the humble with victory. Sino din hinaruyag maging victorious? Kailangan ko, humility. Ang bago dito, ginpuputungan sin corona sa pagiging victorious sa Diyos ang mga tao nga maarang magpakumbaba sa Kanya. Amen. Sa'yo itong sansusi para maging victorious it. Ang permikit magpasakop, pagpakumbaba sa tubangan sa Diyos. Amen. Ang sabi sa James 4:6, tapos tuloy nga verse na ako nakikita Proverbs 3 verse 34 and 1 Peter chapter 5 verse 5, yung kuwan niya dito, sulod, ginsuga dito nga, papakita sa Diyos ang Kanya favor sa mga tao nga humble. Naruyag ka, pabor sa Diyos? Diba, mahilig kit sa palakasan para makuhaan pabor sa ato sa mga haon sa posisyon? The best, magpalakas sa Diyos. Amen? Ang Kanya favor, unlimited favor, diri pa sa iba pamukha. Diri pa mag-take advantage sa imo. Once ka si Lord naghatag favor, mai-enjoy mo itong sa imo kinabuhi. Amen? Kakaiba ang Diyos maghatag pabor. Minsan nga, gagamit siya ng mabara nga sitwasyon, pero di mo aram. Later on, mula marirealize nga pabor ngayon adto sa imo. Amen? Kakaiba kasi, ang ways ng Lord, iba kanya plans, iba kanya ways, ang kanya thoughts. Kakaiba ini nga ato Diyos. Pero, promise ng Lord nga ihahatag niya ang kanyang favor sa mga tao nga maaram magpakumbaba sa kanya at tubangan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sa Matthew, bagos ni Lord, siya bilang tao, naging gentle siya and humble in heart. Pinatunayan niya ito up to the cross. Amen? Kaya nga, kung mayon man good example, waray iba kundi ang Diyos. Amen. Bisan tamak-tamakan kit, tamayon kit, akusahan kit, sindiri mao, at karuyag sa Lord, magkayang kit humility, dili itong patulan. Amen? Alagad, Lord, ikaw nang bahala sa kanra. Amen. Sa'yo itong kung pagiging bibuild sa Lord, even sa ako, pag mayon mga tao nga nakasol sa ako, kukuan ko nga, nadiri ako mag-ihay itong, naka-random up sin pain. Sa karagin himo, insult, or whatsoever, gidudulog itong sa Lord. Lord, surrender ko sila sa ikaw ang bahala sa kanra, ikaw ang bahala sa akin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Number 2, tanungin mong sarili mo, am I a visionary? Pag insugad nga visionary, ang meaning niya having or marked by foresight or one who sees vision. Pag isang nga visionary,
Ang imo gigikitan, dili ang haning nga nagigitan mo. Yung situation. Yung beyond sa imo situation, ang imo gigikitan, nga kaya himuon sa Dios. Gamit ang imo pananampalataya. Dili mo sugaron nga, ay habang buhay so nalaksinin. No! If you are visionary, maaram ka sa pangako sa isang Diyos, ito nang imo gikikitan, ito nang imo ginpuporsi, nga mangyayari ito at tutuparin niya ng Diyos. Amen. Kaya diri ka magugumpo. Kung nano man ang imo kamutangan niya na. Kung ano man yung situation mo yan na, diri ito na magpapabagsak sa iyo, diri magpapagumpo sa iyo. Kasi visionary ka. Alam mo kung nano ang plano nga mayon mabaysing ang plano sa imo ang Dios. Amen. Kung yan na, anong kinabuhi sa sini? I-vision kita mo, Lord, na ano ang imo plan. Ito ang imo kikit ang diri ang nangyayari. Amen. Kasi usually, kung babasahon ka sa Bible, kapag nangako ang Lord, kahuman siton, may ginhatag siyang vision, kahuman sa kabaliktaran na nangyayari. Ngayon, kung wala kang faith, magda-doubt ka. Magdududa ka. Kung tama ba ito nga imo pagkaintindi sa vision. Amen? Pero kung may ka faith, no matter what, permasan kan Joseph the dreamer, di ba? May pakita to sa kanya nga nag-bow down ng stars and sun, moon, di ba? Kaya nalangot ang kanyang mga kabuktuan sa kanya nga, kaayaw mo, kami nga mabow down sa imo, di ba? Ikaw ang pinakamanghod, kami ang maluhod sa imo. Vision yon. Kahuman si doon, gin-betray siya, gin-kastigo siya, pilak siya nga to sa alugan, tapos gimbaligya siya, ningato siya, taramo, kabaliktaran na hinabo. Ano? Kabaliktaran. Pero, at the end, dahil grabe yung humility and visionary siya, naniniwala siya na ang Diyos tumutupad sa vision na ginahatag niya sa ato. Diba? Di na tong itong nga time, nangyari ito. Dumatong ang time nga yumuko sila nga tanan sa kanya tubangan. Doon niya na-realize ang bagaw niya. Ayaw na niyo pagbasulan iyong mga sarili kasi ang Diyos ang nagpadara sa akngadi. Amen? Kasi naunawaan niya, pag visionary pala, diri ka, ito nang maghatag sa iyong sin character nga diri ka magtatanim ng sama ng loob sa mga tao nga nakahimo sin diri tama sa iyo. Kasi nakikitaan mo minsan, gingamit la sira, ginalaw iton sa Lord para mangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Minsan mga sagot si Don, di ba? Kumbaga siya, kasi visionary siya, waray siya na, imbis nga mabulos siya sa kanyang buktuan, waray. Amen? Grabe ang kanyang paghiugma kay Nano, grateful siya sa Diyos. Aram niya ang Lord ang nagbutang sa kanya sa itong niyang position kasi nagpakumbaba siya sintodo sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Pag-isip nga vision, supernatural revelation including a dream or trance consisting of symbol images often accompanied by interpretation. So nagkakayong isa ng mga vision. Sino din nagkayon sin open vision? Ito nagmamata ka man, pero ito ang kakulang mo, parang nagiinom ka. Sino nakaranas? Ako naranasan ko ito. May open vision. And until now, ginuhulat ko nga maganap ito. Amen? Yung nakakuha ka, pero parang isip mo, kauna mo, nag-imagine ka, pero dili, parang mayroong ka nahikitaan nga TV, mawala mang TV doon, nga parang, di pa man ito nangyari, pero dito parang nangyayari ito. Sinasun, mayon, taas ang kamay. Ha? Mayon na kamsiton? Ito na an open vision. So, iba-ibang vision. Ano? Minsan, yung vision ginahatag sa imo sa dreams, ginahatag sa imo sa true words, or iba, yung usap sa imo ang Diyos. Amen? So, dapat visionary kit. Ngan, once nga ginatagang kasi mo ba yung vision sa Lord, ang church may yung vision mission and vision, di ba? So, ito, ginakaptan tayo nga ito na maglilid sa ato, nga ito ma-accomplish na ito ang ginpapahimo sa ato sa Diyos. Amen? Amen. So, number 3, are you convictional? Pag isa ka convictional, maarang ka mamati kapag isasaway ka sa Diyos. Dili ka nagmamatigas ka, nagkipag-wrestling ka sa Diyos, ay dili, ako masusunod. Amen. Tapos, pag nagkamali ka, masunod ka, sunod ka lahat, nag-deserve pa na sa Kanya. Amen. Convictional nga minsan tawang gigagamit to convict you, or lalong-lalo na si Holy Spirit.
Kaya nga ako, para sa ako as a leader, kapag dili sa ako namati, kunyari, ilang beses ko ginsugaran, dili namati, dili ko na muna itong kaistoryahon. Pinagpipray ko na la iton. Kaya bago ako, kung di nga di siya namamati kan Holy Spirit, sakpa man. Kasi si Holy Spirit, pero niya kaupod. Kaada niya, naisip pala niya. Ala na si Holy Spirit, nagagahit sa kanya. Di itong tama kayong naisip. Di ba? Di itong tama ngayong kinlata. Di itong tama ngayong action. Amen? Kung di nga di namati kan Holy Spirit, sakpa man. Di ba? Pero naniniwala pa rin ako, as visionary, nga sa prayer, powerful talaga ang prayer. Amen? Di mo nga ni mahimo sa pagapan nila santong paspasan ko no. Sa mahinahon sa santong paspasan, paspasan mo sa panalangin. Kay sigurado may nagagawa si Holy Spirit. Amen? Grabe kasi si Lord mag-convict. Amen. Diri na kukuhasan mo may istorya sa panalangin, ituhod mo kuno. Tuhurin mo. Ang laban sa kalangitan. Kasi ang laban ato eh. Diba? Diri sa physical ngayon. Bisa na nung ngayon convince itong wala good. Ituhod. Si Lord ang mag-convict. Amen? Ang mag-expect ka. Gamitan ni paging visionary. Mag-expect ka nga waray imposible sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Pag isan ka conviction, ito, nadutong atay nga nagigilty ka, ito, halati, mao na kinhimo. Conviction ito. Si Holy Spirit yung nagsasayin nga, mao yung pinlata, dito mao yung kinhimo. Amen? Conviction ito. Ang bago pa, kailangan natin mamati. Kasi, ang bago pa, don't let the Spirit grieve. Amen? Ito na number 1 nga kalaban na to kay kaya niya pumatay din kaluluwa. Kaya niya patighaon ng kasing-kasing mo. Pag di ka talaga namati, bisa na pa nga pulong sa Ginoo, di ka na tatablan. Pag pinatigas sa Diyos, aning kasing-kasing. Diba? Kan Moses, di masad siya. Sige, sugaran ito. Maghihimo, magpapadara si Lord sin mga kuwan. Sin mga salot. Maghihimo mo kanya kasing-kasing. Matuyang siya. Halala. Makanto na kam. Pag-ikno ko na kam. Unila-unila, bago dito at pinatigas na naman ang Diyos ang kanyang puso. Bisa na magikan na sira. Pakurian na lang sira. Amen. Kaya ito sa Diyos. Amen? Pag di ka talaga namamati, kaya ito sa Diyos. Kaya dapat maaram kit mamati isang conviction sa ato sa Diyos. Tama ba ning desisyon? Tama ba ning gilalata? Giniisip mo? Ang imo number 1 nga sangguniin, si Holy Spirit. Amen? Kaya si Holy Spirit all-knowing. Alam niya ang future. Alam niya ang mangyayari. Alam niya ang maging cause. Amen? So, para maging victorious ka, kailangan nato maging convictional. Maayos sa character. Kasi siya nagtututusat nga, di itong tama, nga adto ko naman, animsiki naman, adrayo sa hindi mo kapitbahay. Ayun tali nga, permila at to aprido sa istorya sa iba. Amen? Di itong tama nga kaipahon. Di itong tama nga kasilusa. Dito ang iso, di ba? Di itong tama nga paging malangtanon ka, aringit. Amen? Conviction. Amen? Nagpapasalamat kit kay tungod kay gugmaong kit sa Dios ada permi ang conviction. Permi kit niya, dili siya nagsasawa nga lataan kit, sawayon kit. Amen. I-guide kit. Palakpakan natin ang Dios. Ikaduha nga pangutana, what I do. Na ano ning kinihini mo? Kung mayoon kasi ni dapat nagre-reflect dili sa imo ginihimo. Amen? Kung mayon ka humility, nag-humble ka sa Lord, visionary ka, maupay, gigigit ang diri, ang negative doon, permi mo, gigigit ang permi yung positive. Kay maali ka mamati sa conviction sa Lord. Sa imo ginihimo, nagre-reflect, nga una, nagre-rely ka permi sa Diyos. Amen. Pag isad nga nagre-rely ka sa Diyos, nadepende ka sa karuyag sa Diyos. Kaya nga bago ni Jesus, not my will, but your will be done. Nag-rely ka. Bisan parang di mo na gina-expect. Mako nga pero niya, Lord, tama ba ito? Imo ba itong will? Himo ko ba ini or diri? Amen. Lalataon ko ba ini o diri? Amen? Magre-rely ka permi. Permi ka, mabalik sa Diyos. Kalooban mo ba ini o diri? Amen.
So dapat nahikikitaan nito, dili kay padalos-dalos ka lang, pura kalabot. Pag dilangtang ka, halangan to dayon, amen? Dili ka man la, pag may ginhimo sa imo, nag-react ka dayon. No. May kikitaan nito sa imo ginihimo. Pag nag-rely ka sa Lord, pag aram mo nga ginatake ning karakter, ang imo ginihimo, nasulod ka dayon sa kwarto, sa CR, kung diin man nga wala si makakasamok, nga nagkikipag-usap ka sa Dios. Lord, kaya nano daw la ang purpose kay ginalawin ni, kay nano daw ni, Lord, ininak nararamdaman na lang utak si nga tao, tanggal ini sa akin na direct doon. Amen? Ba, ako malaksanan, bahala na sa sugaro kung may sak nakabati. One time ngayon, naalala ko, si Mama Son, masakit pa. Alas doon ng lamisa, doon ako sa perminalingkod, kaya ako man ladili ang tao permi. One time, grabe ang conviction sa basta mayon si doon struggle ano nga anato mayon kinsa yung mabugto nga dili talaga mao ginhimo sa ako. So nag-struggle ako sa character. Nakadak na piyo nga nagpray ako. Sige na pray. Dak maara may na kaya tao kami sak na utan na. Sa katubangan sa isip ako. Nagina na nung ini. Ano, di ba? Pag mata ko rin, tanak may tao sa katubangan. Nagtitinagis pagod sa akin. Kaya kikukuha ko anak ako. Ano, pero ako ba yung naman, Lord, grabe talaga gini mo sinisang ko. Pag susumuwak sa Diyos. Pag mata ko, kahit ako makasunod, kaya wala tao din eh. Pag mata ko, inay na ka na kayo. May tao ngayon na blaya, mayaw ka man. Di ba? So, di ba? Pero, mabay sa experience nun, at least, di ba? Kasi, kailangan talaga mag-rely kit permis sa Lord. Sa will sa Lord. Amen? Dirikit magpapadara sa atong mga ego, sa atong character. Ikaduha, mag-set kits in goals. Amen. Pag nagsiset ka sin goal, mayaon ka gini-aim, mayaon ka area nga ginaabot, mayaon ka ginpapangarap, mayaon ka ginambisyon, mayaon ka plano, yung purpose ng Diyos. Amen? Kumbaga, paano ko mahihimo ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa ako kinabuhi? Amen. Kukuhan mo ba itong sarili nga, Lord, nahihimo ko ba ng ang purpose? Paano ko itong siya himuon? Amen? Mag-set ka sin goal. Diri ka pwede sumuot ka, bisak pirmi. Diri ko itong makukuha. No! Mag-set ka sin goal. Amen? Inakimuon, Lord, kay ini of the up, himuon ko ini para, Lord, mahimo ko ini ay mo ipapahimo sa ako. Amen? Mag-set ka sin goal. Diri rason ang kabisihan. Yan si Brother Jessica, ada adlaw nga to sa sugado. Ada man sa midweek, ada sa IP. Di ba? Sister Mia, masundan ulo, pero di ba? Nagsiset sin goal. Marang siya nga, gipapahimo ni sa Lord. Amen? Nga na-appreciate itong sa Diyos. Minsan, ginalaw talaga itong sa Lord. Kaya kita na, daw ko. Himo, umpasin na naking papahimo. Amen? Bibisihong ka talaga sa Lord. Amen? Mag-set kit sin goal. Amen? Challenge kasi ito. Hinahatag sa ato. Paano ta i-vision? Paano na to paplanuhon nga maganap yung plano ng Diyos? Amen? Kailangan bubuligan taan atong mga sarili. And number 3, do right. Gawin mo yung tama. Do not compromise. Amen? Tama ang ato himoon. Amen? Pag-isod nga tama, ang mahikikitan sa imo righteousness, yung tama, correct, suitable sa gina-expect sa bilang lingkod sa Dios, bilang tagasunod ng Panginoon, appropriate sa atong ginlalata nga pulong sa Dios. Amen. Dapat nagmamatch. Dili kay ito na yung ginlalata, iba na yung ginihimo. Amen. So, kailangan nating gawin yung tama sa harapan ng Lord. Amen. Then, yung result, result, doon nato una ma-experience ang power sa Diyos. Di ba ginhimo ni Joseph yung tama? And nahikitan niya. Ang resulta siton, gimbutang siya second to the highest command. Amen. Bisan mabaraanan mga nangyari sa kanya, parang diri maos ang kanya gina-expect bilang faithful sa Lord. Amen? At tulad gihapon, tama, ginihimo niya ang tama sa tubangan sa Lord. Kaya, ginbutang siya sa kundin siya talaga plano ibutang sa Diyos. Amen. Kung gusto mo na magtagumpay at maganap yung magandang plano sa Lord,
ma-experience iton, kailangan ini nga duha nga ato gin talakay kanina, mahimo nato, and then mararanasan nato ang kapangyarihan sa Dios. Yung kapangyarihan nga waray ngay ang imposible sa Dios. Yung kahuna mo, pirmi ka na la, hikaw sa kayo namuhi. Di mo in-expect mo dito mo yan panahon. Grabe. Daramang tao nga bubuligan mo, daramang tao nga tatagan mo trabaho, daramang tao. Amen? Sino sa naruyag? Amen. Amen? Naniwala ba kang gagawin niya ng Lord? Amen. Amen. So, kung naruyag kit, maranasan yung power sa Diyos. Para saan? Kay He is the same yesterday, today, and forever. Kung nabukan niya ang dagat, kaya nun niya na. Amen? Kung kibutang si Joseph tingin sa prisuhan, gingkadi sa second highest sa kaman, tapos pinagkatiwala sa kanyang ataran nga kayamanan, kaya pa rin gawin niya ng Lord. Kung ginalaw ni Lord nga si David, mapugutan niya si Goliath, the same God na nato pinaglilingkuran. Kung kaya niya bumuhay ng patay, still kaya ito ni mo sa Diyos. Amen. Kung kaya niya magpagaling sa mga wala na kalunasan, kaya yan ng Diyos. Until now. Amen? Kasi diri nato kaya limitahan ang kapangyarihan sa Dios. Amen? Naruyag ka maranasan ang kapangyarihan sa Dios, ayusa aning imo character sa tubangan sa Lord. Ikaduha, doon nato ma-afflict ang ato high moral. Kung sadto kay nag-fall ka, masad sira, sus, kung manitong siya, maini, di ba? Kung pagka, napagsak anim mo, anim mo, paisa na anim mo, pagkulo sa iyong sarili, nabagsak, amen? Pero once nga tama iton, naghahataas ang iyong moral sa iyong sarili, at sa ibang tao, amen? Then last, yung credibility na hibabalik. Yung nga nabagaw ko, yung mga kabuktuan ta sa ito nga nawara sa pamati, di ka nag-fall, bagaw ko, ayaw kang pag-stay doon. Kung naglata sila siton, it's okay. Ayusan yung kinabuhi, and later on, masad sila maupay pasikuan. Samantalang sa ito, ginhamak-hamak kasi ito. Pero once nga naghanap yung kalooban ng Diyos, naging humble ka sa Lord, ginalaw mo, gigit mo ang vision sa Lord, ginkuan mo ito nga ma-reach doon, namati ka sa conviction, nag-rely ka permi sa Lord, nag-set ka sin goals para makapag-serve sa Lord, himo mo permi ang tama, then, iangat, ibabalik ang credibility ng mayaon ka sa Diyos. Amen? Diba? Ginagamit sa Diyos, itong mga diri kagamit-gamit. Hintatawag sa Diyos, yung kumbaga di mo in-expect nga gagamiton sa Diyos. Ngan mapalad kit, diri man kit worthy, adikit nga na, kasi kita ang ginpili sa Diyos gagamiton para sa kanya kaluwalhatian. So, ang ato yan na igugol sa everyday, iayos ang ato character para mas magamit kitsin tama. Kaya na built-in na yung talent. Amen? Tayo ay magsitayo. So, huwag natin pabayaan yung araw-araw na pagtuturo ng Diyos. Amen? Grabe ang pagtuturo sa Diyos sa ato. Grabe yung paghubog sa ato sa Lord. Amen? Yan na, character na naman. Amen. Kasi, maganda ang plano ng Diyos. Just close your eyes. Yan na magpakumbaba kit sa Lord. And, arutan vision, ikang sa Lord. Lord, ano ba ang imo karuyag maganap sa ako kinabuhi? Ano ba ning plano? Ipakita sa akot do iyak. And kung mayong ka mga nahimo nga dili tama sa tubangan sa Lord, magpakumbaba ka, iaroy kang sorry sa Lord, handa kang patawarin ng Diyos. Grabe ang paghigugma sa Diyos. Grabe ang pasensya. Kung kita nga ginhalaba sa Lord ng pasensya, mas grabe ang kanya pasensya sa ato. Amen? So, just close your eyes. Just humble yourself to the Lord. Just acknowledge His presence. Sige Lord, karuyag ko maranasan ang imo power, ang imo kapangyarihan. Nga kaya ayuso ng nga tanan nga area sa ako kinabuhi, sa ako pamilya, sa ako relasyon sa imo. Hallelujah.
Jose.